Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, isang panibagong loan applications na naman yung i-review natin. Actually guys, medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-review ng mga loan apps dito sa aking channel. So for now guys, magre-review naman ulit tayo. So for now guys, i-review natin itong si GrabPeso na mukhang bagong-bago pa lang din siya guys sa App Store. Kaya kung interesado kang malaman kung okay nga bang utangan itong si GrabPeso, please keep on watching. Okay, let's go. So disclaimer lang guys, hindi ako agent nitong si GrabPeso. Ito i-share ko lang sa inyo yung experience ko sa pag-apply sa kanila. Alam niyo ba guys, pag may mga bagong lumalabas na mga loan applications sa Google Play Store, una talagang pumapasok sa isip ko is 7 days lang siguro to. Siguro malaki yung interest nito, siguro malaki yung kaltas kapag niloan mo yung inoffer nilang loan amount sa'yo. So out of my curiosity guys, dinownload ko nga itong si GrabPeso. At nung inopen ko yung kanyang loan apps, ang unang lumabas guys is yung kanyang app information kung saan kailangan nating i-allow yung hinihinging permission nitong apps na to. Una na dyan guys, yung ating location, yung ating contact list, camera, image information, phone status, SMS, at yung ating list of installed apps. So dito pa lang guys, sobrang dami niyang hinihinging permission. Dito nga guys, sa ating contacts, actually kapag once kasi guys na inallow natin, means magkakaroon na sila ng access sa ating mga contact list. Even guys, yung ating SMS, magkakaroon sila ng access dyan. Pati na rin guys, yung ating list of installed apps. Kapag once kasi guys na na-detect nila na marami ka nang gin-download or marami kang mga loan applications dyan sa phone mo, automatic guys, nakadepende sa kung i-reject ka or i-approve. Syempre guys, hindi naman tayo makakapag-proceed kapag once na hindi natin inallow or hindi tayo nag-agree doon sa permission na hinihingi nitong loan applications na to. So ayun, in-agree ko na lang siya guys. At napunta na nga ako dito sa cellphone number kung saan kailangan ko nga daw mag-provide ng cellphone number na gagamitin ko sa kanilang loan applications. Pati na rin guys, ilalagay na rin natin yung ating code na na-receive natin dun sa number na nilagay natin. So after nun guys, napunta nga ako dito sa kanilang dashboard kung saan meron daw siyang 20,000 maximum loan amount na pwede nating mahiram dito kay GrabPeso. At napansin ko sa kanyang baba guys, na pair interest rates daw siya at meron siyang longer loan term payment. At ito guys, nakita ko na itong si GrabPeso ay registered pala kay SEC at registered din siya guys kay AMLC, registered din siya guys kay NPC or National Privacy Commission. Means guys, nagre-report sila once na hindi ka nakapagbayad dito kay GrabPeso. Nagre-report yan sila sa SEC. But for me guys, pag mga ganitong loan applications, kahit sabihin mo na registered ng SEC, hindi naman lahat ng mga loan applications na registered ng SEC ay sumusunod sa interest rates na pinapataw nitong si SEC. Tapos nakalagay dito guys, na registered daw siya ng NPC or National Privacy Commission. Pero kapag once na na-overdue ka lang ng 1 day, tinatawagan naman nila yung mga nasa contact list mo. Which is hindi nila sinusunod yung rules nitong si NPC. So dito nga guys, sa kanyang basic information, pipilapan na natin yung ating marital status, highest education, email address, Facebook account. Yes guys, required na ilagay natin yung ating email address at Facebook account in case kasi guys na hindi tayo makontak ng mga agent nitong loan applications na to. Syempre, kukontakin nila tayo sa ating Facebook or mag-email yan sila. At ito guys, pipilapan din natin yung ating current address, detail address, resident type, at yung ating collection methods. At dito nga guys, sa kanyang contacts or guarantor references, maglalagay tayo ng at least 4 contact person na magiging contact reference natin dito sa kanilang loan applications para in case guys na hindi tayo makontak ng mga agent nitong loan applications na to, ang mga tatawagan nila guys, yung mga nilagay nating contact person. Sa kanyang identity guys, mag-upload lang tayo ng ating ID or pwede natin siyang picturean. Then
Pipicture lang din tayo guys no, magsi-selfie lang tayo guys na hawak yung ating ID. Ilalagay lang din natin guys no yung ating ID type, which is yung mga ID na hinihingi nitong loan applications na to is driver's license, in passport, SSS, PRC, postal, PhilHealth, national ID, tsaka voters ID. So yun yung mga required guys na mga ID na pwede natin gamitin dito kay GrabPeso. At ilalagay lang din natin guys no yung ating ID number, at yung ating first name, middle name per optional lang yun guys, last name, yung date of birth natin, yung gender, at yung ating purpose of loan. Dito guys sa kanyang pinakababa no, merong optional kung saan pwede pa tayong mag-provide ng ating mga other documents like work ID card, latest payslip, driver's license, or other documents para mas may chance na ma-approve tayo. Pero optional lang yun guys, so pwede yung hindi lagyan. Then after no, nung next steps na ako guys no, in-audit na nga yung aking applications. Then nakadepende na din guys no, kay GrabPeso kung i-approve niya ako or hindi. Pero sad to say guys, failed ako or reject ako dito kay GrabPeso. Hindi ko alam guys kung bakit ako na-reject. It's either guys na na-detect niya na marami akong loan applications na naka-install sa aking phone, or isa rin siya guys sa mga kamag-anak din siguro siya guys ng ibang mga loan apps na hindi ko nga nabayaran. Kapag once kasi guys no na may bad credit ka sa ibang mga OLA, tapos yung OLA na yun guys is fly by night na tinatawag nila, tapos nag-apply ka ng loan sa ibang OLA na fly by night din, may chance guys na ma-reject na kayo kasi nga ma-detect nila na may bad record na kayo dun sa ibang mga company. At sa mga merong loan dito kay GrabPeso guys no, please comment down below at i-share nyo guys kung okay ba siya, kung okay ba yung kanyang kaltas, yung kanyang interest, at yung kanyang loan term payment. Para at least aware din guys yung iba na baka sakali kasi guys to na makita nila sa Play Store at sa App Store, at least magiging aware na sila guys no. So yun lang naman guys yung ating topic ngayon. Sa mga hindi pa pala guys nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!